Sa Barangay Love Stories. Galing sa garden ni Fred ang mga bulaklak na rosas na siyang ginawang bouquet ko noong araw ng aming kasal. Si Fred mismo ang namitas ng bulaklak na siya din ang gumawa ng mga bouquet. Red roses kasi ang aming motif. Sinikap kong maging maligaya sa aming kasal ni Fred, kahit na may mga taong tumatawa at nais iparamdam sa akin na mali ako sa pagpili ko kay Fred. Noon pa lang magnobyo kami ni Fred, ay may mga nagsabi na alanganin daw si Fred. Bading daw ito. Nasasaktan ako sa mga sinasabi nila pero hindi ko sila pinapakinggan. That time ay si Mama ang pinaniwalaan ko. Ang sabi niya, hindi raw tama na husgahan ang isang tao sa kanyang kilos at mga hilig. Husgahan daw ang tao sa kanyang puso. The fact na gusto kang pakasalan ni Fred means lalaki siya dahil gusto niyang makapag-asawa at magkapamilya. I've been around with teachers na bading at wala silang balak na mag-asawa. Lalaki si Fred, anak, at swerte mo dahil isang kagaya niya ang mapapangasawa mo. Mabait, walang bisyo, professional, masipag. Ano pang hihilingin mo? Ito ang mga eksaktong salita ni Mama noon. Noong si Papa naman ang tanungin ko, ay safe ang sagot niya. Mahal mo siya at ramdam mong mahal ka niya. Sapat na yan para kayo ay maging mag-asawa. Pero sina Claudia at Kuya Victor, naniniwala silang alanganin nga si Fred. Sa kilos pa lang daw at pananalita, ewan ko kung bakit nila nasasabi ito, samantalang wala naman akong nakikitang mali sa kilos at pananalita ni Fred. However, ay pinakasalan ko pa rin si Fred. At napatunayan kong lalaking-lalaki siya noong unang gabi ng aming honeymoon sa Baguio. Noong ibigay sa akin ni Fred ang tinatawag na langit sa lupa. Do that to me one more time, once never enough with a man like you. Do that to me one more time, I can never get enough of a man like you. Oh, kiss me like you just did. Oh, baby, do that to me once again. Have that body one more time, once isn't enough for my heart to hear. Oh, tell it to me one more time, I can never hear enough while I got you near. Oh, say those words again, like you just did. Oh, baby, tell it to me once again. Nagsama nga kami ni Fred noong matapos ang aming honeymoon, pero hindi siya pumayag na tirhan na namin ang kanyang bahay. Gusto raw niyang matapos muna ito. Tumira muna kami sa katabing bahay, ang bahay ng parents niya. Sa unang buwan pa lang ng pagsasama namin ni Fred ay nagkamali ako sa paniniwala kong kilala ko na siya ng lubusan. Akala ko, karamihan ng mga katangian niya ay katangian ng aking ama. Hindi pala. May mga katangian pala ang aking ina na na kay Fred din. Ito ay ang pagiging mabunganga ni Fred. Madali siyang magalit at kung magbunganga ay wagas. Hindi siya nagagalit sa akin kundi sa mga nakababatang kapatid niya at sa mga pamangkin niyang pasaway. Nung una ko siyang makitang magbunganga ay pinagsabihan ko siya pero ang sagot niya, hindi titino ang mga yan kung tatahimik ka lang. Maswerte pa nga sila't bunganga ko lang ang natitikman nila. Kung si Papa ang nagalit, magtago ka na dahil mata mo lang ang walang latay. Hinayaan ko na lang si Fred noon. Kaya lang ay hindi ko pwedeng itago ang kagustuhan kong mag-solo na kami. Masyado kasing marami sa kanilang bahay. Magulo at hindi ako sanay sa ganon.
Dahil doon ay kinausap ko siya na baka pwede na kaming humiwalay sa tirahan nila, pero ang sagot niya, alam mo namang hindi pa tapos ang bahay natin eh. At marami tayong nagasto sa ating kasal. Gusto ko muna matapos ang bahay, mapablesan, saka tayo lilipat. Kailan pa yun? Ito ang tanong ko na hindi rin niya nasagot. Pero kinabukasan ng hapon habang kinakain ni Fred ang inuwi kong merienda sa kanya, ay meron siyang balita. Mahal, mag-a-abroad ako. 2 taon lang. Pagkatapos nun, mapapatapos na natin ang bahay. Hindi ako nakasagot kaagad. Umupo ako sa tapat niya at tinitigan ko siya. Matatagalan tayo makaipon kung dito lang ako mahal eh. Kaya huwag ka nang kumontra, okay? Kapag nasa Saudi na ako at hindi ka komportable rito, umuwi ka muna sa inyo. Mapapagawa na natin ang bahay, mahal. Konting sacrifice lang. Hindi ko pinigilan si Fred. Umuwi nga ako sa amin noong nasa Saudi na siya at tutor siya sa mga apo ng isang mayamang Arabo. Yun daw ang dating amo ng kaibigan niyang professor na sa Riyadh na nung unang salta sa Saudi ay nag-tutor lang muna. Mataas naman ang offer kay Fred kaya't hindi ko na talaga siya pinigilan. Every other day ay umuwi ako sa kanila upang bisitahin sila, ang bahay at ang mga halaman ni Fred. Si Fred ang nagsabi sa akin na gumawa ako ng Facebook account ko para doon na lang kami mag-chat upang makamenos kami sa pantawag. Gumawa nga ako ng Facebook account ko at tuwing hapon, pagkagaling ko ng trabaho ay dumadaan ako sa internet cafe upang kami ay mag-chat. Napansin ko rin noon na may mga hindi ako kakilala na gustong makapag-confirm para maging friend ko sa Facebook. Pero sabi ni Fred ay huwag ko raw i-confirm kung hindi ko kakilala. Kaya lang, may isang lalaki na gustong magpa-confirm. Noong tingnan ko ang info, nakita kong nasa Riyadh din siya. Naisip ko lang na pwede ko siyang maging kaibigan para kung sakaling may mangyari kay Fred sa Saudi, ay may mahihingian ako ng tulong. So, kinonfirm ko nga ang request niya. Agad siyang nag-message sa akin at ang sabi niya, "Thank you sa pag-confirm ng request ha, Ma'am Beautiful. Nakita ko kasi ang mga pictures mo. Isang tao ang naalala ko. Isang napaka-espesyal na tao sa nakaraan ko. Pero wala na siya. Hindi ko alam na may kamukha pala siya. Pakiramdam ko tuloy ay nabuhay muli ang puso ko dahil sa'yo." I've been living with the shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long, trapped in the past. I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need 'em again someday. I've been setting aside time
si Derico. Sa mga pictures ni Derico ay makikita mo ang kanyang natatanging kagwapuhan. Pero ako naman ay never akong tumingin sa kagwapuhan ng isang lalaki. Gwapo si Fred, makinis, malinis sa katawan pero hindi ang kanyang panlabas na katauhan ang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan. Pinakasalan ko si Fred dahil naramdaman kong bigay siya ni Lord sa akin. Sinubok na ako bago ko pa pakasalan si Fred. Marami nang nagpakita sa akin ang pagtutol na pakasalan ko siya pero nalagpasan ko ang mga pagsubok na yon. Pero bakit ganon? May pagsubok na naman. Ito ay nang makilala ko si Derico sa Facebook. Tuwing mag-o-online ako at kat-chat ko si Fred ay naka-online din si Derico at masipag siyang mag-message. Ma'am Beautiful ang tawag niya sa akin. 6 na buwan na si Fred sa Riyadh noong mapansin niyang nag-comment si Derico sa isang picture ko. Ang tanong ni Fred, "Friend mo ba yung sa Facebook na si Derico?" Nag-isip ako kung aamin ako kay Fred. Naka-private kasi ang mga friends ko kaya't hindi niya syempre nakikita kung sino-sino ang mga ito. Ang ginawa ko ay inima ko ang usapan pero ayaw niyang lumayo sa topic for in fact nagulat pa ako ng sumunod na message niya. "Mahal, ibigay mo sa akin ang password mo. Total asawa mo naman ako eh. Wala namang sekretuhan, di ba?" Nalito ako sa sinabing yun ni Fred, pero agad din akong nakaisip ng sasabihin. "Sige, ibibigay ko sa iyo pero ibigay mo din sa akin ang password mo, ha?" "Sige ba?" Reply niya, saka ibinigay nga sa akin ang password niya. Ibinigay ko rin ang password ko pero noong buksan ko ang password niya, ay hindi ko mabuksan ang Facebook niya. Inulit-ulit ko ang enter ang password na yon pero ayaw talagang mabuksan. Noon ay muli kong binuksan ang Facebook ko pero offline na si Fred. Pero noong tingnan ko ang CP ko ay may maiksing text si Fred. Ang sabi niya, "Tinanggal ko yung Derico sa friends mo. Huwag mo na siyang i-add ulit ha. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang mag-a-add kapag hindi mo kilala? Nauunawaan mo naman yon, di ba?" Dreams of girl caught your eye. One of my darker days. When you looked at her, where was I? Should have been in her place. Here I am, all alone, imagining what might have been, what could have been, if I had been there. Tears of the one who's arms around you, as you see that you're satisfied. Showers of the one who finally found you, made you turn your dark alive. La 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 la. She's a very, very lucky girl. La 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 la. Nagulat ako sa ganong message ni Fred. Text lang yun pero parang na-imagine ko kung sa personal na yun ay sinabi sa akin. Para na niya akong binungangaan gaya ng pagbubunganga niya sa mga kapatid at pamangkin niya. Naguluhan ako at nagtaka. Pareho silang nasa Riyadh ni Derico at bakit gano'n na lang ang kagustuhan ni Fred na huwag akong makipagkaibigan kay Derico. Mabuti na lang at nabura ko lahat ng message ni Derico sa Facebook ko bago ko naibigay kay Fred ang password ko. Nasa labas ako ng internet cafe at naglalakad na papunta ng paradahan nang maisip ko ang isang bagay. Total ay hindi rin lang ako matatahimik. May kakaiba kasi akong kutob eh. Dahil doon ay pumasok ako sa ibang internet cafe at gumawa ako ng bagong Facebook account. Iba ang pangalan at hindi ako naglagay ng features ko. Iba na rin ang password. Picture ng violet na hortensis flower. Ang nilagay ko. Paborito ko kasing bulaklak yon. Pagkatapos kong makagawa ng bagong Facebook account ay hinanap ko si Derico. Inad ko siya with the message na ganito. Si Gretch ito, yung tinatawag mo Madam Beautiful. Kinuha ng husband ko ang password ko at tinanggal ka niya sa friends ko. Pasensya ka na ha, ganito ang message ko kasabay ng pag-add ko sa kanya.
Hinintay kong i-confirm niya ang request ko dahil alam kong naka-online pa siya pag ganong oras. Maya-maya pa'y na-confirm na niya ako at nakita ko siya kaagad sa aking chatbox. Hi! Bati niya. Hi! Sagot ko pero nagulat ako sa sumunod niyang message. Alam kong gagawin ni Fred yun. Natatakot siyang magkwento ako tungkol sa mga ginagawa niya sa Riyadh. Malakas na ang mga kabog ng dibdib ko noon dahil noong ko na lang nalaman na magkakilala sila. Pero tinanong ko pa rin si Derico. Kilala mo ba personally ang husband ko? Oo, kilala ko siya. Pero sana, huling tanong mo na yan tungkol kay Fred ha? Pero bakit Derico? Kaya nga ako gumawa ng bagong account para lang sa'yo dahil marami akong gustong malaman. Madam Beautiful, hindi tama na sa akin manggaling ang mga kwentong makakasira sa inyo ni Fred. Pasensya ka na. Makakasira? Ulit kong tanong. You mean may ginagawang iba si Fred dyan? Madam Beautiful, sorry talaga. Alam kong hindi ka matatahimik pero ayaw kong may mga pagsasamang masisira dahil sa akin. Out na ako at sana, huwag ka na magtanong muli sa akin tungkol sa asawa mo. Ingat na lang at bye. Don't give up on us, baby. Don't make the wrong seem right. The future isn't just one night. It's written in the moonlight and painted on the stars. We can change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by, just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. I really lost my head last night. You've got a right to stop believing. There's still a little love left, even so. Don't give up on us, baby. Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer, who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. Nakaramdam ako ng pagkainis kay Derico mula noon. Ilang araw akong hindi nag-online sa mga araw na yon ay masipag mag-text at tumawag pa si Fred. Napapansin daw niyang hindi na ako laging nag-Facebook at sinabi ko na lang na busy ako. Kaya lang after 2 weeks ay nag-online ako. Binuksan ko rin ang isang Facebook ko at nakita ko doon ang maraming message ni Derico. Puro sorry at explanation kung bakit hindi siya nagsasalita tungkol kay Fred. Laging ganon ang mga message niya pero may isang message siya na hanggang ngayon ay hindi ko pa makakalimutan. At ang sabi niya, mahal mo naman siguro si Fred kaya mo siya pinakasalan, di ba? So kahit ano man ang pagkatao niya, alam kong tanggap mo na. Nangihinayang lang kasi ako eh. Alam kong mabuting tao ka, maliban pa sa pagiging maganda. Sana'y mas deserving na lalaki ang nakatuluyan mo. Sana kahit isang kagaya ko lang. Ang message na ito ay nireplyan ko. Nakukuha ko na ang point mo, Derico. So may gusto ka rin sa akin. Pero kailangan mo ba talagang siraan ang asawa ko para lang makuha mo ang tiwala ko? Napaka-desperado mo naman. Anyway,
Tatanggalin na kita sa friends ko dahil ayaw ko nang makabasa muli ng kahit na anong message mula sa'yo. In the first place, tama ang asawa ko. Hindi ako dapat nakikipagkaibigan sa hindi ko kilala. Goodbye. January 20, 2012 nang dumating si Fred. Wala namang pagbabago kay Fred. Mula nang maging madalang na akong mag-Facebook ay siya namang sipag niyang mag-text at tumawag. Iniwasan ko na talaga mag-internet dahil ayaw kong tuluyang masira ang tiwala ko sa asawa ko. Oo, may duda ako pero ayaw kong palakihin yon. Gusto kong panindigan ang ginawa kong pagpapakasal kay Fred. Ayaw kong masira ang pagsasama namin at ayaw kong pagtawanan ako ng mga tao sa bandang huli dahil sasabihin nilang tama sila. Kung nakinig lang sana ako. Hanggang sa natapos ang kontrata ni Fred sa Saudi. Pero dati na niyang sinabi na babalik din siya after 2 months dahil mag-apply na rin siya sa school kung saan nagtatrabaho ang kaibigan niyang professor. Maraming pagbabago kay Fred noon. Umiinom na naman siya ng alak at nagyoyosi na rin. Malakas at isang paketeng imported sa isang araw. Tinanong ko siya kung bakit may bisyo na siya. Sabi niya ay nahawa daw siya sa Saudi. Unang gabi ng pagdating niya, natural ay may nangyari sa amin. Dahil bilang isang babae ay kinakasabigan ko naman yon. Imaginin mo naman kasi na 2 taon na wala kami. Alam kong init na init ako noon pero pinangsabihan ako ni Fred. Huwag daw ako masyadong maingay dahil baka daw marinig kami ng pamangkin niya sa katabing kwarto. Bahagya akong napahiya pero naunawaan ko naman. Nauunawaan ko kahit na hindi niya tinapos yon. Then, inasikaso niya kaagad ang pagpapatapos ng aming bahay. Namili kami ng mga tiles, pintura, mga decorative bricks para sa exterior wall sa harap. Nagpagawa din siya ng mga cabinet sa kusina at 2 kwarto. Natapos ang finishing sa loob lang ng 1 buwan. Agad kaming lumipat noon sa bagong tapos na bahay. Kay sarap tirhan dahil talagang maganda na. Lalo na ang aming sariling kwarto. Unang gabi namin sa aming sariling kwarto na fully furnished at napakaganda ay kaagad akong naglambing kay Fred. Yun pa lang kasi ang pangalawang pagkakataong magtatabi kami mula noong dumating siya. Okay naman sa kanya kaya lang ay ramdam na ramdam ko ang kawalan niya ng gana. Parang napipilitan lang. Na para bang ayaw niya kaming magkaanak. Nagtaka ako at bakit ganon? Ayaw ba niya akong magdalang tao? I don't wanna lose you, but I don't wanna use you, just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, and I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. That don't really matter.
Babalik ang Barangay Love Stories. 97